Holistiko o buong reforma sa pinagsama-samang aksyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang puksain ang iligal na droga at pag-abuso nito. Ito ang isinusulong ni Senate President Vicente Sotto III sa gitna ng problema sa iligal na droga sa bansa. Naniniwala ang senador na mapagtatagumpayan ang laban na ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas laban sa illegal drugs. Gayon din ang prevensyon kung saan hindi pa ito nakapaloob sa curriculum ng Department of Education. Rehabilitasyon kung saan isinantabian niya ang Department of Health at prosecution kung saan ang sukatan niya ng hustisya ay dapat balanse at dumaan sa due process para sa proteksyon ng mga mamamayan mula sa pag-abuso ng otoridad. Kasabay ng plenaryo kahapon, inihain ni Sotto ang panukala na layong bumuo ng isang ahensya upang pagsamasamahin ng mga elementong ito sa proseso. For the passage of the creation of the Presidential Drug Enforcement Authority, I believe it is essential at this point in our history in time. This agency will oversee and aid in the proper filing of drug cases, and if possible to assign lawyers in every precinct to assist in the strict enforcement of the law. Bukod dito, ilang proseso sa buy-bust o entrapment operations laban sa iligal na droga ang nais baguhin ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag ni Senador Tito Sotto, hinaing ng mga law enforcer ang kawalan ng prosecutor, media o elected official sa oras ng operasyon. Alinsunod dito sa batas kung saan kapag lumagpas na ng 30 minuto ang operasyon at wala pa ring dual witness ay maituturing na itong paglabag sa proseso at nadidismiss ang kaso. It is high time we amend again Section 21 of Republic Act 9165. Instead of mandating that witnesses must be elected officials, representative of DOJ or media in every organization, we can mandate that the two-witness rule be ordinary citizens living in the area or body-worn cameras in lieu of witnesses. Para sa pag-usad ng mga naturang panukala, isinangguni ang mga ito sa mga kaukulang komite ng Senado upang mas masusing pag-aralan at talakayin. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.